Sa bayan ng Sinait sa Ilocos Sur, matagal nang umiikot ang kwento tungkol sa isang white lady na nagpapakita sa mga motorista tuwing 10 oras ng gabi. Kadalasan, iniuugnay siya sa madilim at matahimik na bahagi ng highway na papuntang Ilocos Norte. Isang lugar na kilala sa mga aksidenteng nangyari nang walang malinaw na paliwanag. Ayon sa mga residente, isang babaeng sumasabay sa mga motorista. Karaniwan niyang suot ay ang mahabang puting bestida, mahaba ang buhok at tila payapang nakatayo sa gilid ng kalsada. Kadalasan, ang mga ganitong uri ng white lady ay matandang kaso ng aksidente, kwento ng mga lokal na trahedya, mga lumang alamat na ipinasang henerasyon sa henerasyon. Sa Sinait, walang iisang opisyal na bersyon, pero iisa ang tema, isang babaeng hindi matahimik, ang kaluluwa na nagpaparamdam magpahanggang sa ngayon. Ang kwento ng Chop Chop Lady ay isa sa mga pinakakilalang kaso ng karumal-dumal na krimen sa Pilipinas na naging bahagi na rin ng mga urban legend at kwentong kababalaghan. Ngunit ang pinagmulan nito ay isang tunay na kaso ng pagpaslang. Narito ang detalyado ngunit maingat na paglalahad ng istorya. Ang original na Chop Chop Lady ay si Lucila Lalo, isang waitress at dancer noong dekada 60 sa Maynila. Noong taong 1967, natagpuan sa magkakaibang lugar sa Maynila ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ng isang babae. Una, natagpuan ang kalahating katawan sa isang estero sa Santa Mesa, Maynila. Sumunod ay mga paa at ulo na itinapon sa ibang lokasyon. Sa pamamagitan ng fingerprints at analysis, nakumpirma ng mga pulis na ang biktima ay si Lalo. Ang kaso ay biglang sumiklab sa media at ginulat ang buong bansa. Dahil sa kalupitan ng krimen, tinawag ng media ang kaso bilang Chop Chop Lady Murder Case. May mga hinalang romantikong motibo ang nasa likod ng krimen. Dahil may mga lalaking sangkot sa buhay ng biktima, kabilang na ang isang pulis at isang dentista. Ngunit sa kabila ng mga suspect, hindi ganap na nalutas ang kaso at walang tuluyang nahatulan. Dahil sa brutalidad ng krimen, lumaganap ang mga kwento ng multo ni Chop Chop Lady na nagpaparamdam sa mga lugar kung saan siya raw ay pinatay o pinaghiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Karaniwang kwento ng kababalaghan, may nagpapakitang babae na wala ang kalahating katawan, dumurugo o putol-putol. Nakikita siya sa mga motel, estero o madidilim na kalsada. May ilang kwento ng taxi driver na may sinasakay na babaeng pasahero na bigla na lamang nawawala o nagpapakita
ng dugo ang anyo. Ang kwento ng Chop Chop Lady ay hindi lamang nakakatakot, kundi isang paalala rin ng tunay na karahasan at kawalan ng hustisya. Hanggang ngayon, hindi pa rin lubusang nalulutas ang kaso.